Okay, ito guys, matagal ko nang i-resist ito. Ayaw ko yung mga kalye survey style na yan because hindi sila scientific, right? Because huwag natin kalimutan, for you to have a scientific survey, you don't need a census. What you need is a representative sample. So pagdating sa representative sample, parang ano yan, food tasting yan. Hindi mo kailangan kainin yung buong pagkain, di ba? Kung ikaw ay magaling ng chef, kunin mo lang isang slice ng sabihin natin pizza or cake or sopas or whatever, para malaman mo lahat ng mga flavors, lahat ng mga layers, and then you can make a pretty good judgment if the whole thing is worth it, right? Or doing well, di ba? So ganun din yung konsepto ng representative sample pagdating sa scientific survey. So with just over 1,000 people, you can have a reasonably accurate with a margin of error 2 to 3%, something as high as 5% margin of error. You can still have a nationwide survey na scientific at quite credible. Kayang-kaya gawin yan. Alright? And that's why yung mga authoritative surveys, hindi lahat ng surveys ay legit, pero yung mga authoritative surveys na kilala natin, they've been quite accurate in not only predicting sino magiging presidential victors or vice presidential victors, pero also predicting, for instance, even yung gap, no? Now, when it comes to Senate race, siguro sa 12, hindi lahat makukuha ng perfectly yung mga ibang surveys because minsan less than 1% pa yung difference among yung mga candidates, especially dun sa mga dulo na Magic 12. But again, with just over 1,000 people, hindi mo kailangan ng census. Census means na yung chef, kainin niya yung buong pagkain para alam niya yung lasa ng pagkain. No, you don't need to eat the whole thing to know whether malasa ito or masarap ito. You just need a sample of yung pagkain that has all the flavors ng pagkain na yan. So ganun din yan. You need representative samples from NCR, from Balance Luzon, from Mindanao, Visayas, etc. So that's how scientific surveys are done. Alright? Hindi census yan. Now, having said that, I think makes sense also to have at least anecdotal vibe, feel of the place. So ang gagawin natin over the next few days rather is we're gonna go to different parts of Metro Manila at least, and tanayin natin mga random people anong feel nila, or at least yung mga hindi nila akala na vitali tayo or some vlogger dude tayo. So let's try to do that, and let's try to ask people ano ba talagang paki nila sa politika, or dapat ba may paki tayo sa politika, at sino yung mga preferred candidate nila, especially for the Senate race. Pag-usapan natin yan guys. Talk to you. Ayan. Bossing, kamusta? Ano pangalan niyo, sir? Jonathan Zelda. Opo, Richard po, no? Richard Darren. Boss, tanong ko lang, well, ano bang hinahanap niyo sa isang politiko or rather elected leader? Siyempre yung mapapagkatiwalaan, lalo na dun sa pondo ng bayan. Yung may pagbabago talaga. Hindi yung katulad niyan, laging inaasikaso na lang puro kay Duterte. Hindi ko pangangalanan pero abot na lang iba yan. You mean yung mga away-away, gano'n? Oo, yung ganyan, okay. Puro away-away na natupag. Ang dami naghihirap, hindi nila alam. Gusto ko sana nakapokus sa gano'n, yung laging focus sa may mga pagtulong sa tao, yung mga mahihirap. Kung baga sa madaling salita, yung ayuda, binibigyan ng pansin yan, maigi. Kasi right. meron mga ayuda. Ang problema, hindi niya nakikita na hindi nakakarating sa tao. Hanggang barangay lang, tapos pag barangay, wala na. So kulang. At tupagin niya yun. Yung 20 peso kada kilo na bigas, may pilot project sila, mga ilan-ilan lang yun. Hindi nangyayari yan. Pero kung bibigay ng gobyerno, okay yan para sa inyo. Ayos, dahil mas maganda. Yun mas gusto ko. Yun lang din. Yeah, no, okay lang. Tanong ko lang, bossing, ano bang karanasan nyo sa mga iba't ibang election throughout the years? Yung mga politiko ba, yung sinabi nila, nangako sila, nagkatotoo ba or hindi? Or may frustration ba kayo or happy na? Hindi kailangan pangalanan. Yung general lang. Hindi nangyari lahat. Maraming nagsabi nun lahat na halos ipinangako, kulang na nga lang pati pangarap mo bigay na sa'yo, pero walang nangyari sa lahat ng yun. So bolero sa tingin niya, madaling salita, gano'n na nga. Bolero, galing nga lang magsalita kasi kailangan nung pagmamahal natin Yun nga Gano'n lang. So paano mo makuha yung puso ng tao na hindi maging bolero? Ano yung balance na kailangan dyan? Kung ako politiko? Kunyari ako tumatawa, sabihin ko sa'yo, hindi kita mabigay ng langit, pero gagawin ko lahat para bigyan kita ng mas magandang yung mga basics na kailangan mo. Whether yung bigas, hindi ko gawin 20 pesos kada kilo, pero pwede ko ibaba from 55 to sabihin natin 35, or may boboto ka pa sa ganitong kandidato na sabihin niya realistically yan lang talaga magagawa ko para sa'yo, pero gagawin ko lahat. Boboto ko yan kasi totoo, real talk. Totoo, kung gusto ko talagang ganun, totoo. Bata, gusto ko lang talagang ganun, totoo. Bakit hindi?
Doon tayo sa totoo. Yung talagang sabihin mo para alam mo namimili na siya ng boto. Yeah. Hindi, ganun lang yung sinasabi lang ng iba yun na kunyari namimili ng boto pero nasasapawan kasi siya eh. Kasi kahit kailan hindi naman siya nagbibigay. Kaya tuloy may dumarating na tao na kumakandidato na namimigay, galit naman sila. Yeah. Pero yun ang totoo, yun talagang nagpapakitang gilas talaga. Kaysa dun sa walang gilas, biglang tatama, di lalong wala na. Yeah. So mas appreciate nyo, bossing, pag medyo real talker yung... Yun talagang totoo. Oo. Totoo talaga, kuya. Yun ang mas maganda. Kunyari sa Senado, ano hinanap nyo? Kasi syempre pag local government, usually, kunyari, mayor, alam mo na nahanap mo, or barangay official, kung hindi maayos, wala na akong tubig bukas or ano. Pero yung senador, medyo national. Malayo ba masyado yung senador? Kasi napansin namin, parang yung mga tao, mas gusto nila ngayon, mga artista, mga ganon. Wala naman masama sa pagkaka-artista. Ang inisip ko lang, marami naman mas karapat dapat, bakit hindi sila ang gusto ng tao. Kaya anong basa niyo dyan? Kunyari sa isang senador, meron ka bang bobotohin na senador? Hindi mo kailangang pangalanan, yung parang may naisip ka ng 12 na senador doon sa 12 or iniisip mo pa rin? Ano bang mga criteria na hinanap mo? Ano bang katangihan po? Unang criteria yung ginagawa ko, yung sa krimen. Gusto ko nakapokus yung yung senador dyan sa krimen. Ayoko nung mga... so gusto nyo matapang sa krimen? Kasi gusto ko lahat ng nagsabi na dyan yung parang sa mga pagkain, pabababain ng presyo, lahat pare-parehas na dyan Correct. Isa lang ang taong gumawa niyan yung sa krimen. Ayoko ng pangalanan ko. Yun ang gusto ko, yung may ingat. Yung may ingat, yung parang kahit maglakad ka sa kasata, kahit anak mong dalaga, makakarating sa bahay mo ng ligtas. So law and order, hanap nyo. Interesting. Kasi yung mga pagkain, basic na kaya naman hanap buhayan ng tao yan Kaya, yung depende na lang sa pangako nangangako, ibababaan yung ganito. Pag nagkatotoo, lalong mas maganda. Yeah. Mas maganda talaga yung isang kandidato, talagang pinupuspos na yung batas. Sa batas talaga sa patano. May mga, alam ko na, usually, syempre, pwede natin pag-usapan yung dating presidente, pero sa mga kandidato ngayon, meron ba, hindi mo naman kailangan pangalanan, pero kung meron bang mga kandidato sa tingin mo, binibigyan ng pansin yung mga bagay na mahalaga po sa inyo, sir? Or feeling nyo kapos pa? Kapos talaga. Kapos pa, no? Hindi ko siya maramdaman Hindi mo maramdaman, Hindi ko maramdaman. Talagang medyo pairalin nila talaga yung batas nila, lalo na din sa mismong mga kaalyado din nila. Right. Matagal na ako pumupunta dyan kahit sa mga local government. Opo. Pag pumunta ka, hindi ka rin talaga asikasuhin. Siguro kung meron kang mga kadikit, ganyan ang labanan dito Kailangan medyo kilala ka para mas importante ka. Pero kung bagong dating ka lang, sino ka? Hindi ka bibigyan ng importansya. Hindi mangyayari yan, sir. Hindi mangyayari yan. Lastly, tanong ko lang, saan yung ideas niyo kung sinong karapat dapat na tumakbo or tama ba yung sinasabi niya or bola lang? Saan nyo nakukuha yung impormasyon? Sa radyo, sa TV, sa Facebook, sa social media? Saan po kayo kumukuha ng ideas nyo? Kumukuha ko ng idea. Or mas karamihan ng ideas na saan galing? Or mga kausap ng kaibigan? Ganun ba yan? Hindi. Yung nangyari dati nung nakaraang government. Oo. May anak yun ngayon, di ba? Matindi rin yun. Talagang totoo yan. Totoo yan. Talagang pag nagsalita, walang pakialam kung nagmumura yan o ano. Kasi wala siyang pakialam. Tama yung ginagawa niya. Expression lang naman yun Lahat naman tayo nagkakaroon ng ganun salita. Napapamura. Nagyayabang. Pero yung iba, tahimik lang pero palalim kung tumira. Di ba? Ayoko pangalanan yan. Baka sumikat ako. Hindi tayo mag-away ng bardag. Gusto ko lang maintindihan po saan nakakuha ng idea ng mga tao na eto karapat dapat, eto hindi karapat. Yung sabi ko sa'yo. Opo. Mas maganda yung real talk. Yung nagpapakatotoo yung tao na walang iniingatan salita. Hindi yung puro parang binabasa yung salita. Or scripted masyado. Binabasa na, nakatulala lang na ganyan, nakatingin doon at may binong babasahin. Diba? Hindi mo na makikita sa camera yan pag nakatutok yan yung isa talaga, babae, pag nagsasalita yan, totoo yan, kahit makulong siya. Basta totoo siya. Diba? At huling tanong, yung decision nyo sa election, meron na kayo ngayon or hintayin nyo ba hanggang huling araw? Kasi kunyari sa Senado, 12 ang pipiliin mo, ang dami nun Meron na ako. Meron ka na doon lang ako sa kalyado nung dati. So basta meron kayong slate? Oo, doon lang ako kasi yun. Kasi krimen, tapang sa krimen. Sabi ko sa'yo, walang problema sa pagkain kasi yung pagkain, kayang-kaya ng lahat naman yan. Kayang-kaya ang sariling kayod yan Madali lang yan, magkano lang yun. 100 makakain ka na Right. Pero yung krimen pare, yun ang the best kasi yun yung may mga anak tayo, may pamilya tayo. Yeah. Pwede, gusto kong makalakad ngayon nang maayos, hindi katulad ngayon. Puro krimen.
parang walang takot eh. Wala nang takot ngayon. Tsaka dumami na naman yung ano. Alam So mo, kailangan nyo ng takot para matakot yung mga masama-samang tao. mas makakagalaw ka ng maayos. Kahit gabi, madaling araw, makagalaw ka. Yun lang. Yun yung mahalaga sa inyo. Salamat sir, thank you so much sa inyong honesty. Oh, wala tayong pinangalan para safe po. Richard po. Richard Adar yan po. Richard Adar yan. Opo. Lagay nyo lang deep dive sa interviewin. Si Richard Adar po. Tanong ko lang. Sa election lang, pwede magtanong sa inyo. Kung boboto ba kayo? Okay lang po. Hindi, legit lang. Pwede yung double check. Kamusta po sa inyo? Ano pangalan niyo, sir? Raymond po. Raymond? Opo, sana. Richard po. Nice to meet you, Sir Raymond. Relax lang. Vlog lang yan. Nothing serious. Boboto ba kayo sa election na to? Maboboto po. And hindi mo naman kailangang sabihin sino dito. Baka mapahamak kayo or something. No, but ano bang hinanap niyo sabihin natin sa senador? Kasi sinasabi ng ibang tao, ang dami na masyadong artista, hep-hep-huray. Pero sinasabi naman iba, hanap nila sa senador is yung relatable. Kayo, anong tingin niyo dyan? Ano bang hinahanap niyo kunyari sa isang senador? May paninindigan. Pwede yung porke artista boboto mo na. Hindi naman pwede mo. So pag sinasabi niyong panindigan, ibig sabihin yung mga prinsipyo nila, yung mga polisiya nila. May mga preferred na ba kayo na pwede niyo sabihin? Or at least, ano na lang, blind item? Sino mga ayaw niyo? Blind item? Sabi na ayaw niyo ng artista eh. Marami naman. Kaya naman ko sabihin. Hindi, wag mo naman sabihin pangalan. Hindi, ang dahilan na sinasabi ko yan is because naalala ko dating panahon, syempre yung mga mas nakakaedad, naalala nila. Naalala yung mga katulad nila, Jovito Salonga, yung mga gano'n nagsa-Senate race dati, nag-number 1 3 times. And then bigla makikita mo next thing, si Bong Revilla, Robin Hood Padilla, gano'n. So sinasabi ng tao, bakit tayo naging ganyan? Ito ba dahil hindi relatable yung mga senators dati, kaya hinahanap ng tao yung mas entertaining? Or dahil lang siguro hindi nakita ng tao yung saysay na mga traditional na tipo ng mga senador? Ano ka naman mga... Sino napili nila, dapat bawat salita nila, binitawan nila, dapat matupad. So bakit sa tingin nyo ang dami na nanalo na hindi abogado? Eh yung iba parang clean slate pa, di ba? Pag tinignan mo yung CV, parang wala yatang ginawa ito na... Sa tingin nyo ba't nanalo yung mga yan? Dahil sabi nyo hindi natutupad. Ano ng mga halimbawa, ganito rin yung presidente, parang malakas sila, kasi malakas yung presidente. Yeah. Kayo, ano sabi nyo hindi natupad? Ano ba in-expect nyo sa isang senador? Sample, hindi sila presidente ha, hindi sila governor. Sample, kung napili nila, ibaw isang politika at binoto nila at nanalo, dapat bawat binibitawan nilang salita, dapat matupad yun. Kasi para yung tao na hindi sila nagkamali na binoto. So sa tingin nyo yung mga dating mga senador na walang nangyari doon sa mga sinasabi nila? Comment ako dyan. Hindi nyo kailangan sabihin yung pangalan. Gusto ko lang maintindihan kasi ano bang hinahanap ng tao kaya tinatanong ko eh. Pero kayo gusto nyo mga traditional pa rin katulad ng dati. So anong tingin nyo bakit ang dami nanalo na artista? Wala naman masama na artista ka, ang sinasabi ko lang. Artista, mga parang binador, Spanish ganyan. Kilala na yun, artista. So name recall. So paano yung mga magagaling, sabi natin even abogado, pero walang pangalan, walang makinarya, so hopeless case, ganon. Yun na yung problema, di ba? Karamihan kasi, lalo pag artista, lalo na din senador na, may pangalan na. Hindi, kaya nga sinasabi ko parati, doon natin kailangan yung mga totoong partido. Kasi kung may totoo kang partido, hindi mo kailangan ng pera at pangalan, pwede ka suportahan yung partido mo, di ba? And then, at least makilala ka ng tao, at least itignan nila yung background mo. Eh ngayon, parang daming senatorial candidate, di ba? 60 plus. Hindi ba nakakahilo? Nakikita mo naman din sa listahan. Oo. Bina-background check nyo ba? Tinitignan nyo? Hindi ba nakakapagod? Napupusuan nilang isulat sa baluta. Opo. Kayo, may naisip na kayo ng 12? Kasi usually sinasabi ng tao, ang dami naman ng 12. Meron na kayong nabuo ng listahan nyo? Hindi nyo kailangan sabihin yung pangalan? Ako wala pa. Wala pa? Inisip nyo pa? Pero dun sa 12, ilan bang meron ka ngayon? 3, 4, gano'n? Sa akin, may 5 pa lang. 5 pa lang? O, so ang dami pang espasyo. O, kaya mahalaga. Kailan kayo magdi-decide dun sa election day mismo, gano'n?
Hintayin niya hanggang huling araw para makadesisyon? Bago mag-election, siguro meron na. Meron na po kayo. Kayo po, nakadecide na kayo doon sa 12? Or hindi pa? Ilan pa lang? Senator po. Opo, ilan pa lang? Ay, bumit ako doon. Na, Hindi, kahit ilan lang yung napili mo sa 12? Kahit 4, 5? bumit ako. No comment, ayan. Hindi ko sabihin yung pangapa. Nanay, hindi mo kailangan yung sabihin ng pangalan. Ang inisip ko lang, Ay, nasa isip ko lang. Oh. hindi, kung may napili ka na ilan nang napili mo. Hindi yung pangalan, yung numero po. Meron ba kayo naisip? 12 naisip nyo or mga 5 lang, 4 lang? Mayroon lang din po. Kaso, Mga ilan lang? Hindi ko, Ay, hindi mo kailangan sabihin para wala tayong problema. Karamihan naman senator kaya nananalo, dala ng kasikatan. Yun nga eh. Bawa, si Pacquiao. Ayan, nagpangalan na. Kilala ng buong mundo. Opo. Meron- Malakas ang meron- Pero hindi siya sa mga surveys ngayon, ha? Medyo alanganin din si Pacquiao. So, siguro iba rin natin. Okay guys, yung parang patikim lang yan. Mga ilan lang tayo nakausap kanina. Very diverse yung point of view. Kitang-kita natin dun sa mga ibang kaibigan natin na wow. Yung iba, grabe, taas standards. Talaga kailangan, sabi ni Kuya, dapat abogado ka. Otherwise, bakit ka maging mambabatas? Yung iba naman, medyo parang alanganin si Kuya. And then, the other interesting one is yung isa pa natin na kinausap na kapatid ay all in kay Digong, di ba? All in dun sa anti-crime mindset and all of that. So, it's quite interesting na sa just a few meters away, may mga nakakausap tayo mga kababayan natin ang diverse ng points of view. So we'll see a slice of that diversity even more, no, sa mga susunod natin na mga interviews at mga susunod na mga lugar na pupuntahan natin over the coming days as we head into the final stretch ng election 2025.